Hi beautiful people, magandang araw sa inyo. Ito na naman po ako. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At meron po akong shoutout dito muna bago po ako mag-umpisa sa aking itatopic ngayon. Ito po si Doktora Marie Yvette Rosales Amante. Ito po doktor ko po ito sa Asian Hospital. Ano po siya, endocrinology at saka internal medicine. Ito po yung nag-aalaga sa aking sakit. Kung mapapunta kayo sa Asian Hospital, hanapin niyo lang po ito si Dr. Marie Yvette Rosales Amante. Okay po ito. Magaling po ito. Then, shoutout tuloy tayo kay Renato Lico, Romeo Malayaw, of Isabela, Honorio Toldican Jr. from Leyte, Omar from Nueva Vizcaya, Ruel Marquez, Voltaire Aninion from Bohol, Lord Red 1984 from Bohol, Eric Onkoy, MB Bros Backyard Farm, Ting Ting Bowang, Dennis De Jesus, Jason Chavez, Ruel Landigan, and Mr. Leonard Trinidad Busarang, Artax Farm Estate, Bohol, and Orion Angayen, and Mr. Armando Orbista. Maraming shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig ulit dito sa aking itatapik. Meron pong tanong sa akin dito si Orion. Sabi niya dito sa tanong sa akin, "Good morning sir, may tanong po ako regarding breeding. Naintindihan ko po kasi ang vlog nyo sir, that mas maganda ang 3/4 hen side dahil sa may papamana niya ang gameness, speed, cutting sa anak sir. Sa cockside naman po, ano ang mga pwede niyang ipamana na maging dominant?" Okay. Sa cockside kasi, ito ang produkto kasi ng mating. Yung stag. Kasi pag sinabing cockside, kinakailangan niyan outstanding performance ang pinag-uusapan diyan. Kasi ang breeding kasi tatlo yan Yung tinatawag na dominant, recessive, at tinatawag natin sex-linked. Ang lumalabas sa father side, yun yung tinatawag natin phenotype. Yung itsura, yung balahibo, yan po ang nagiging pamamana sa cockside. Kasi po, kung magiging dominant po yung cockside, yan po ay nanggagaling sa inahin na binabato sa kanya. Ang ibig ko po sabihin, yung inahin po ay meron yung tinatawag na mitochondrial na tinatransmit doon sa anak, kaya lumalabas na magaling. Kasi pag sinabing sex-linked, yun hong kulay, minsan yung paa, lumalabas yung yellow leg doon sa white leg, mas dominant kasi yung yellow leg, saka yung pecom, saka sa straight comb, mas dominant yung pecom. Kasi yan, hindi nyo malalaman kung magiging dominant kung hindi nyo paaabutin ng 4th generation. Kasi doon po lumalabas talaga yan kung paano nyo malalaman yung dominant pong tinatawag. Kasi yung recessive lumalabas yan sa mga 4th generation. Ang makatawid ang ibig kong sabihin dyan, yung dominant na cockside, kinakailangan niyan talagang magaling. Yan po ay nanggagaling sa inahin. Kasi hindi natin alam yung ating mga binibreed ngayon kung galing sa mother side o galing sa father side. Dalawa lang kasi yan. Pag sinabing cockside po, outstanding performance po yan. Yan po yung ang ibig sabihin dyan. Kasi nga hindi naman lahat kasi ng
mga binibreed na lumalabas yung mga tandang, nakaka-experience naman kayo, di ba? Na-experience nyo kasi minsan na may magaling, merong hindi magaling. Ganun ho yan eh. Ganun yung mga ganun ho yan, yung mga nagiging breed natin. Sa makatabit po, sa aming eksperyensya, mas nabibigay ho talaga ang inahin na magagaling. Kasi hindi naman ho, miski ho poor sister, hindi ho lahat yung nagbibigay ng mitochondrial na tinatransmit doon ho sa anak. Very rare po yung mga ganong inahin na winning line. Pero hindi naman ho sinasabing winning line na walang talo. Ang sabihin ko, mas lamang ang percentage. Hindi naman ho win all the time. Hindi, kaya lang ho, medyo lamang sa panalo ang ibig sabihin. Ganun lang ho yung, ganyan ho yung cockside. Kasi nga ho, sa cockside kasi, pag hindi kayo mag-generation o hindi nyo pa aabuti ng 3/4, hindi kayo magkakameron ng magaling na manok. Sa rules ng genetics ho, talagang paabutin nyo ng 3/4. Yung 50-50, medyo mahina ho yung 50-50. Talagang sinasabi nga noong una pa, a little bit generation, kinakailangan ho sa breeding. Yan po kasi ang sikreto ng pagbibreed. Paabutin nyo ng 3/4 for butter cross, 7-8 para kumuha kayo ng materials. Kasi nga ho, pinapaliwanag ko, para hindi na kayo bili ng bili sa breeder na kinuhanan nyo. Kaya ho natin nila-line breed. Excuse me. Kaya tayo nila-line breed yan para yung investment nyo hindi mawala. Kasi ho yan, pinapaliwanag ko, every 5 years, humihina, tumatanda. Pag hindi nyo may babalik, paano ang gagawin natin? Bibili na naman kayo. Gagawa kayo ng sarili nyong pundasyon. Gagawa kayo ng sarili nyong breed. Create your own strain para makita nyo talaga kung ano yung mga hinahanap nyo, kung ano yung mga panlasa nyo, ano yung style ang gusto nyo, ano ang ibabanto nyo. Ganyan po ang pagbibreed. Tatandaan po natin, hindi lahat po ng mga miski pa galing sa mga brand name o mga popular breeder, pag hindi kayo marunong mag-recycle, hindi kayo magkakaroon ng magaling na manok. Kung gusto niyo talagang magkaroon ng magagaling na manok, mag-breed ka. Mag-breed ka ng maayos, kumuha ka ng materialis na maayos, tapos maganda alaga mo. Alagaan mo ng 365 days caring, na hindi siya nagkakasakit, tingin ko mananalo ka. Kasi ang number 1 factor sa mga para manalo ka, gumanda achievement mo sa pagsasabong. Number 1 dyan, healthy. Healthy yung mga alaga mo. Inalagaan mo na 365 days para healthy sila. Pag nilaban mo sila, nakakasiguro ko lamang ka sa panalo. Ganyan yan eh. Kasi nga ho, ang breeding nga ho, tinatawag natin gene pool. Yung mga genes nila, tawag nga yan sa genetics, mga gene pool. Kailangan niya ho, hahanapin niya maigi. Hindi namang, kaya ako lang sinasabi sa inyo yung mga 3/4, 7/8, 15/16, para meron tayong guide kung saan natin hahanapin. Kung saan sila magaling, saan mo sila hanapin, para lang makita mo kung saan sila pwedeng lumalabas na magaling. Pero sa experience namin, iba ho talaga 3/4. Okay, ito pa isa. Paano ba ang tinatawag na 5/8/3/8 within a line? This is another topic. Hindi ho ba? Pag kayo nag-breed ng Hatch Kelso, nag-breed kayo, nag-anak ko ng 50-50, hindi ho ba? Yung 50-50 niyan, ibabalik nyo sa father side, yung isa, mother side, 50-50 ho yun. Pag nag-anak ho yun, di magiging 3/4 to, 3/4 cock side, 3/4 hen side. Ngayon, ito sekreto. Paano kayo gagawa ng 5/3/8? Yung 5/3/8 ito, ginagawa yan sa ibang bloodline. Pero may 3/4 ka na, pero ibabangga mo sa ibang bloodline. Ito, ang ituturo ko sa inyo, kukuha kayo ng 5/3/8 within a line. Paano ho ba? Ang bawa,
nag-breed kayo ng cockside, hindi ba naglalabas ho yun ng babae at lalaki? Yung cockside ho, yung cockside, naglalabas siya ng babae at lalaki ha. Ngayon, yung lalaking anak ng cockside, ibabangga niya doon sa original na nanay niya. Ulitin ko, cockside, di ba nag-anak ko yan? Cockside mismo ha? Babae at lalaki, nag-anak yung cockside. Ang gagawin nyo doon sa tandang, ibibrid nyo doon sa original na magulang sa kabila. Ang tawag ho dyan ay 5'8 and 3'8 din. Vice versa, sa kabila naman, no, sa kabila, sa henside, nag-aanak ho yan ng babae at lalaki. Henside ho ha, henside. Yung anak na stag, yung anak na pulit, yung anak na pulit, doon sa henside, ibabangga nyo doon sa ama na original. Ang tawag po doon ay 5'8", 3'8". Ganun din po yun. Iisa rin po yun. Ito ho ay ilalaban nyo. Huwag kayong matakot. Pag kayo nagbalik, tatakot ako, masakot ako. Hindi ho. Magsimula kayo sa mga game na materyales. Sa mga well-bred na manok na ibibreed nyo. Kung kayo magbibreed lang din naman, gagastos din naman kayo. Panahon, bibigyan mo ng effort. Doon na kayo kumuha sa mga maaayos na breeder na alam nyong pwedeng maganda yung kanyang kategory niya. Kumbaga, nasa inyo naman kayo nang bibili eh. Pero sa akin, mag-umpisa kayo sa maayos na mga linyada. Kahit mahal, pag-ipunan nyo, ngayon, i-recycle nyo. Ako nandito ako sa inyo. Doon sa mga aspiring breeder, sa mga baguhan, ayoko kayong maligaw. Nandito lang ako para i-guide kayo ang tamang gagawin nyo. Advice ko sa inyo, ganito gawin mo sa breeding para hindi na kayo bili ng bili. Kasi pag bili ka ng bili, magkakaroon ka ng magaling na manok, babayad ka ng mahal. Samantala kung magbibreed ka, magkakaroon ka ng magaling na manok. Hindi ho ba? Lahat naman ho tayo, gusto natin manalo. Hindi ho ba? Pero not all the times. Gusto natin magkaroon tayo ng magandang panalo. Ito nga ho ang sikreto. Lahat ng video ko dito, puro po to educational video. No holds barred, ang ibig sabihin. Wala ho dyan, nandyan ho lahat ng mga sikreto, nandyan yung mga ano. Kung tsatsagayin nyo lang panoorin, yung aking 167 videos na nagagawa ko na ngayon, kung gusto mo matuto, talagang tsaga. Ako ho yung nagtsaga din eh. Ako yung nagbasa, nagtsaga, experience for 30 years. Meron pa nagtanong sa akin isa pa, si Mr. Dennis Rabanera. Tinatanong niya ako sa gamot. Hindi ko nababanggitin yung gamot kasi bawal dito eh. Pinaliwanag ko sa kanya na ganito gamitin mo. Kung ilang drops. Sabi ko sa kanya, kasi sabi niya sa akin, boss, sabi niya sa akin, gumagawa ko ng mga 7 drops before the fight. Sabi niya, ganyan. Sabi ko sa kanya, sa akin, 4 drops lang kung okay magbigay. Sa kanya daw, 7. Ang sabi ko sa kanya, kung yung binibigay mo naman eh, hindi mo nagbabago ka performance ng manok mo, ituloy mo na lang. Kasi iba-iba tayo ng experience tungkol sa pagbibigay ng gamot. Hindi ko nababanggitin yung pangalan dahil yung gamot kasi bawal ho dito. Isang umaga, kinuusap ko si Dennis Rabanera, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi naman niya, okay naman daw yung gamot. Tapos yung si Orion ang gaya, yung taga Leyte, nagtanong din sa tungkol sa breeding, paano daw yan, tinuturo ko. Lahat na nandito sa akin, ito po ay educational video. Iulitin ko. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Kung gusto niyo matuto, sa akin kayo manood. Nandito ho lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At natapos na naman ito isa kong educational video. Sana may napulot ko yung aral dito. At maraming salamat sa inyo. At please don't forget to subscribe, like, and comment. At tapusin nyo yung videos mula umpisa hanggang huli. Okay, maraming salamat po. Ito na naman po ako at ako'y papaalam na ulit sa inyo. At ako'y babalik ulit soon.